officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali Nagmamadali kasi kami kagabi. Ang haba-haba rin kasi ng affidavit Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali Ganun ba? This one. Yung sa atin, signed ba? Yung affidavit? Parang signed naman yata. Ma'am, how can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila rito. At kahit ano pang pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Po. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron silang concerns for their lives? Especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, hindi ba nagvo-volunteer yung Attorney Levy kahapon? Opo. Na patawagin daw sila at handang-handa daw sila. Yun. Can the Senate offer them any protection po? I hope so.
I hope so. Karapat-dapat lamang na talagang protektahan sila. Siyempre, Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan. Kaya nga. Dapat may sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also Wala, amenable nagulantalan talaga ako kahapon. ang poprotektahan ng Senado ni Tito Soto, syempre yung amo niya. Actually, dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges, kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero, yun nga, nakikinig ako dun sa ICC, biglang eto nga ang naging balita, nagulat ako, at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin yan? Tapos maya't maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang sa kanilang tsibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung gano'n. Grabe, no? Ma'am, Talagang. in other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. May any chances that Hindi ko alam. Akala ko magda-double style sila. Wala nang pipiliin. Basta karambola na kayo. On many occasions talaga makikita natin na itong malay-maleta na ito Sara at is just a mere proof na ito'y ginamit talaga harap na. para ma-weaponize yung mga tao, Kayo sa yung mga taong gagawa yun, even Duterte. ng pabor para sa Talaga kanila. naman for Mula dun sa pagpapadala sa ICC na kay Tatay Digong, sa impeachment ni VP Sara, dumadaloy at bumabaha ng pera, including the chairman ng COMELEC. Kasi ang layo-layo pa sa totoo lang. Grabe. Parang siya lang naman talaga ang nag-announce. Di ko nga alam kung talagang handang-handa dahil Ang nakakatawa pa nito, no? Kapag pumapabor sa kanila, halimbawa may isang vlogger na nag-vlog against sa administrasyon, they are very quick to say na, iimbestigahan namin yan. Tapos may lalabas na warrant o kaya mahuhuli na kaagad, ganun. buhay na lang yun. Pero kapag may naglalabas naman na ebidensya or ganitong mga kagaya nung ginawa ng 18 Marines, they're very quick to dismiss. They're very quick to character assassinate yung mga naglabas. Instead na tulungan nila at sasabihin nila, sige, iimbestigahan natin yan. Malinaw kasi paano nila imbestigahan ang sarili nila? Sila yung tinuturo. Kung talaga sila, ombudsman, kung talaga sila, fair sila, walang bias. Kahit sino yan, iimbestigahan, pero dahil pumapatungkol sa kanila, wala na. Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapitbahay ko yun sa opisina. Yung naman about kay Gutesa, no? They have silenced Gutesa. Pero Gutesa is just a fraction of those who are willing na magsalita. Akala nila nung mapatahimik nila si Gutesa, okay na sila. Yun pala, si Gutesa ay isa lang sa mga gusto talagang magsalita. Ayan, ito, lumabas yung 18 na sundalo o marine. Ano na magagawa nila? Ngayon, paano nila lulusutan? Sasabihin ni Chairman Garcia na, never kaming nag-meet ni Zaldico sa Maidas Hotel. Paano yan pag naglabas ng ebidensya, biglang lumabas si Zaldico at merong ebidensya? Kaya paano pag naglabas yung mismong mga Marines? Paano niya pa sisinungalingan? Sasabihin namang AI. So, gano'ng katagal, ma'am, siyang dapat pagpasensyahan ng Senado na hindi pumasok po? Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas? Kita nyo naman, no? Ang mga senador, nakakaasa naman. Kita nyo naman yan? Ang dami pala nila. Kaya pala, tingnan natin, isa-isayin natin na. Itong Dong Gonzales,
pumirma sa impeachment. Nung hearing kay Tatay Digong, nakita din natin yung tanong niya kay Tatay Digong. O ito, Raul Manuel, Brosas, yan. Alam na natin, Garin, the way, at saka Luistro, the way na tanungin si Tatay Digong nung sa hearing. Syempre sa impeachment din, ganun. Boto, JJ Suarez, number 1, Joel Chua, Jay Congon, Manix Dalipe, Dan Fernandez, yan, lalo na sa mga Quadcom, sila daw yung tinatawag na, ano yan, young guns. Edi wow, diba? Tapos, ayan, si Adyong din na dati naman, kasi Mindanao to, dati. Tapos ngayon, tignan natin. Paulo Ortega. Ayan, Stella Kimbo, sabi niya, stick to the plan. Sandro Marcos, number 1 sa pirma ng impeachment. De Lima, alam na natin, both impeachment at yung kay Tatay Digong. Paduano sa Quadcom, Abante sa Quadcom at sa impeachment. Robert Barbers, Castro, alam na natin. And the second sa Big Boss. And of course, Tulfo, nakita natin. Kaya naman pala ganun sila sa mga Duterte, kay VP at kay Tatay Digong. Kasi malay-maleta naman pala. Okay ka. Wala na eh. Nung November, meron pa eh. Pero hindi na sumasagot. And we were all dismayed by the revelations yesterday. And as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation. Ay, hindi nila imbestigan yan kasi papatungo sa kanila which yan. will result in charges and which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Agree naman ako doon. Labas na lahat para pa-authenticate, para mailabas na lahat at nang maipresenta natin ng maayos, di ba? Yan. So anyway, ayan, Gutesa, nawawala. Alam natin, they silence Gutesa. Pero ang hindi nila alam, meron pa pala. And, di ba, ang bilis nila kagaya nito, ang bilis nilang Nito pong mga grupo ng mga mag-resort sa mainstream media para i-deny. Yan, ito si Chua, si Castro, si Garcia. Alam mo, tinitignan ko to dahil unang-una yung timing nila, Timing nakakaduda. daw. Dahil ito yung nilabas nila kung kailan nagkakaroon ng hearing sa ICC. So obviously, yung mga nilagay nila dyan, mga miyembro ng Quadcom, they wanted to discredit the Quadcom and kasi hindi rin naman po kaila sa atin by next week, sisimula na rin po yung impeachment ni BP Sara. So, yun na nga kung talagang fair kayo, di ba, pag halimbawa may mga vloggers na nagpapakalat daw ng fake news, di ba, anong ginawa ninyo? Inimbita nyo yung mga vloggers tapos pinaimbestigahan nyo at nag-hearing kayo sa House of Representatives. So, unfair naman kapag may ganito na kayo naman ang itinuturo, bakit hindi nyo ipatawag, ipaimbestiga sa House? Diba? 5 milyong piso. nako, ang sarap naman po sana kung totoo. Kaya lang ito po ay wala pong katotohanan. Ito po ay nakakatawa dahil sinasabi nila dyan sa HOR pag ginagawa. Wala po lahat ito katotohanan. So, Yan lang, ganyan lang sasabihin nila. Si Castro, ganun din. Magandang umaga, Manong. Di ba ang bilis? They resort to the mainstream media, kaagad ang bilis nila. Ano po ang inyong reaksyon dito? Inyo ho bang nabasa ang sinasabi kong number 44 na bahagi ng umano'y sinumpaang salaysay? Well, bigla po ako, Number 44. nasama kaming mga makabayan diyan sa sinasabing nakatanggap daw ng maleta.
Oy, 'di ba? Talagang May dinideny po meeting nga namin ito kayo. at walang katotohanan yung mga nabanggit dyan sa affidavit na yan, na joint affidavit na unsigned. So, na-analyze nga natin, Manong Ted, ang mga dahilan kung bakit siguro may ganito na palabas na naman ang kung sino man yung mga naglabas niyan. Distraction lang ito. Alam naman natin na nalalapit yung yung hearing ng impeachment ni Sara Pare-pares Duterte, ng sagot impeachment nila, oh. ulit, at saka ito yung kasalukuyang nangyayari sa ICC hearing, no? Kaya ito ay tingin natin ay distraction, no? Parang No. kunting tactics na naman ito na inilihis ang usapin doon sa mga pinag-uusapan sa ngayon. Oo, kasi nga dito po yung makabayan na binabanggit po ni Ma'am France ay ito pong si Arlene Brosas, Franz Castro at ito pong maging si Manuel Raul Manuel po ng Kabataan Party List. Alright, ganito po Ma'am France. Ma'am, inyo ho bang nakakausap si Zaldico nung panahon na siya pa ay Siyempre, di-deny Committee nila on yan. Appropriations Chairman, and during the time po na nagkakaroon ng Quadcom Committee hearing, kayo ba'y may mga pag-uusap mismo nitong si Congressman Zaldico? Wala. Well, nakita niyo naman doon sa mga budget hearing, no, noong siya pa ay Committee on Appropriations, no, doon kami nagkakausap. Madalang naman na makita natin Pinagkausap kayo. sa plenaryo or umaattend ng plenaryo at pang mga hearing si dating Congressman Zaldico. So, yun po yung mga pagkakataon na nakikita kami. O nakikita namin siya. Meron ho bang mga pagkakataon din na yung kanyang mga sinasabi na security ay naoobserbahan po ninyo na aali-aligid lang diyan at pagkatapos, yung nga, Siyempre, nakaka-obserba di-deny na niya. pagkatapos. Si Garcia, ganun din. Magandang umaga, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, sa mga kababayan tayo na yung inaakusahan siya na Ang magsabi. inaano ni Garcia dito, yung date daw, ba't wala Sir daw Ted, Ma'am date? DJ Chacha, sabihin ko kaya halimbawa na sila nangupit doon sa lahat ng mga diniliver nilang yan, nangupit sila. Hindi ba ang kauna-unahan din nilang itatanong kailan? Kung ang sagot ko kaya basta nangupit kayo. Hindi ba isa lang ang konklusyon, kasinungalingan at hindi katotohanan yung mga sinasabi niya. So medyo mali po yung pagkakagawa ng script at hindi po Sabi nila inayos script. mabuti. So kung sino man po yung mga nasa likod niyan, alam na po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, na sa mga susunod na panahon, Pero nung tinanong na siya kung nagkikita ba sila ni Zaldico, medyo merong buhol-buhol mga ganyan ang sapagkat sagot. lalo na laban sa Commission on Elections dahil maghahalala na. Para sa kaalaman ng mga Layo kababayan pa ng alala. natin, kahapon po eksaktong araw, may final din po na disbarment sa lahat ng commissioners ng COMELEC except isa na meron po kasi kami dinismiss na kaso sapagkat hindi po nagbayad ng filing fee. So doon po Oo, pero madidismiss yan. Tropa kayo. sa mga social media posts, ang nakalagay, Sir Ted, si Chairman Garcia finaila ng impeachment. So ibig sabihin, ako lang, samantalang lahat kami ng commissioners except isa. So makikita niyo po yung concerted efforts kahapon. Maaari hindi lamang sa iba, kung hindi kahit sa COMELEC meron po. Okay, so Chairman, Ito, tanong. tinatanggi niyo tanong. po itong paratang na ito. Klaro ho naman yan. Pero siguro po baka yung ibang nakikinig magtatanong, talaga bang nagkaroon kayo ng minsan pagpupulong itong si Zaldico diyan sa Midas Hotel? Wala po, hindi po katotohanan yan. Siguro po, Sir Ted, noong ako ay nagpa-practice ng law, may mga pagpupulong po ako dyan nangyayari doon sa Midas Hotel sapagkat ako po yung naging abogado ni Mr. Zaldico at nung kanyang party list. Kung kaya nga sa lahat ng mga kasong meron sila, lagi po akong nagno-no part, nag-i-inhibit. So, noon po yung, pero nung ako po yung maging chairman, commissioner at saka chairman, ay umiiwas po ako sa mga pagpupulong sa mga ganyang klaseng lugar.
Okay, so sorry po Chairman kasi po nabanggit niyo po na kayo naging abogado po pala ng party list organization itong si Zaldico. So, kinukumpirma ninyo na nagkaroon kayo ng mga pagkakataon na talaga nagpupulong kayo, nagmi-meeting kayo with Zaldico mismo personally sa Midas Hotel. Ay, opo, Sir Ted. Diba? Lalo po nung ako ay practitioner. Dahil siyempre po, I think ang pagkakaalam ko ay siya ay isa sa mga may-ari nung naturang hotel na yan. Kaya Pagkakaalam ko, abogado ka, tapos pagkakaalam ko, hindi ka sigurado. doon kami nagpupulong. Kalimitan doon sa isang restaurant sa mezzanine. Pero po after nun, Sir Ted, definitely wala na Tapos kilala din niya yung si Mark Texon. po akong pagpupulong sa kanila. Okay, do you care to remember mga ano pong mga taon ito o buwan ito, Chairman, please? Alam niyo po, Sir Ted, kung hindi po ako nagkakamali, simula po kasi para mga 2013 ay nakapag-lawyer ako sa kanila, yung si Congressman Batocabe pa, yung congressman, hindi pa si Congressman Saldico, ang congressman noong mga panahong iyon, kasama si Congressman Pido. So, minsan po, ang kabitin ko noon, hindi po si Congressman Saldico, kung hindi po yung mga nominee ng naturang party list, si Congressman Batocabe, yung pong Yumao, at saka si Congressman Pido Garbin. Kailan po Hindi daw si Zaldico, pero later on, madudulas. huling nagkita ni Zaldico, kung mamarapatin po ninyo, if you remember? Sa ano po, sa Kongreso, dahil po pagka magde-defend kami ng budget namin, Sir Ted, Tapos papatawag sa office. I think yung pong 2024 na pagde-defend namin ng budget. Kasi po pagkatapos po ng budget defense, ipinapatawag po kami kalimitan kung hindi sa office ng speaker, kung hindi naman po sa office ng chairman ng appropriation. Huli! Bakit kayo papatawag sa office? Kaya nga may budget deliberation Doon na pag-uusapan yan. Kung may kulang, may dagdag. Kung may dagdag, kung may question, doon na nga. Kaya nga may budget deliberation mismo sa house. Pero bakit pa kayo pinapatawag sa opisina mismo? Sana all. Kasi nga po may mga tinanggal sa aming budget, so kinakailangan naming ipursige. And therefore, May tinanggal sa inyong budget? Tapos patawag kayo sa opisina para kailangan yung ipursige? Ha? ipaliwanag namin kahit po sa kanila kung ano yung tinanggal at Walang bakit hiya. po tinanggal yung naturang budget. So Opo. more or less Nagmumuha ka lang nagsasabi ng totoo dahil spontaneous yung pinagsasabi mo. Pero ang galing, pathological liar ka. Para kasi Norman Mangusin. po mga 2024, Sir Ted, yung pong pagde-defend namin ng budget sa House of Representatives. Kumbaga po, official function dyan po sa House. Ngayon, again, sorry po Chairman, sabi nga, para ho, itong mga nakikinig sa atin, maliwanagan po ng kaisipan dito. So, kailan ho kayo kaya naghuling nagkita ni Zaldico bilang kliyente ninyo? Hindi niya masagot ng recto. Nyo. Bilang kliyente, kasi po certain napakahirap i-distinguish yung bilang kliyente, definitely, bago po ako ma-appoint as commissioner ng COMELEC. Pero yung official function, ay nagkikita po kami, lalo na halimbawa nga po yung sa Kongreso, Opo. at tayo uma-attend ng pagdinig. Pero as a client, definitely po, una, sarado na po yung aking opisina simula pa po ng 2022. Hindi na po bukas yun, yung aking law office. Dissolved na Siyempre, paldo-paldo ka na dyan. Ba't ka pa mag-office na, magbubukas ng law firm po mo? yun, and therefore surely at definitely wala na po tayong practice. Pati nga po mga abogado ko ay may mga naging abogado ko sa opisina ay kanya-kanya ng apply sa iba't ibang opisina. Yung iba naman nakasama ko ngayon sa COMELEC sa ating opisina. Okay, so ang presumption namin ngayon sa inyong ikinikwento na yan, most likely po nagkikita kayo nung hindi pa kayo COMELEC chairman, at kliyente niyo ba po si Zaldico? That's before your appointment in 2022 ho ba yon? Opo, Sir Ted, bago po ako ma-appoint ng 2022 bilang commissioner at pagkatapos on the same year, nung mga August, ako naman po na-appoint na chairman ng COMELEC. So yan po, before, surely talagang lagi po kami nakikita dati. Kahit po sa mga iba pang hotels, nakikita po kami sapagkat yun po yung aking ginagawa kahit sa mga ibang kliyente ko. Kalimitan po sa mga hotels kami nakikita sa lobby. Kung Diba? Hindi talaga malayong mangyari na may usapan Chairman of Appropriations. Tapos, dati niyang kliyente. Kaya malapit talaga yung ganitong usapin kasi dati niyang kliyente. At
Marami. Like for example, yung asawa ni Martin Romualdez, Yeda, 4th term, nakapasok pa rin 4th term. So, isang maleta lang yan. 3, 4, 10 maleta. Pasok, lusot. Benny Abante, talo, pero siya pa rin yung congressman. Pasok. So, ganyan ka-importante at vital role itong si Garcia. Kasi, anytime pwede may violations. Meron, kung kalaban, di-disqualify. Kung kakampi, pasok. Kahit talunan, pasok. Ganun yan. Paano mo maraming beses kayong nagmi-meet, nagkakape, kahit sabihin mo na prior to your appointment, kahit na. Paano ba namin malalaman na kahit ng after appointment mo, nakikita kayo? In fact, bakit kayo papatawag sa opisina? May budget deliberation. Common sense naman, di ba? Paano kapag biglang lumabas si Zaldico at pinakita ang resibo na nagmi-meet naman talaga kayo hanggang nung bago nyo siya ilaglag? Paano pag maglabas ng ebidensya ang itong mga 18 na Marines? Hindi sa mga kainan o kaya coffee shop. Opo, kailan kayo na-appoint po as chairman, as Comelec Commissioner po, Chairman? Comelec Commissioner po, ako po yung na-appoint mga kung hindi ako nagkakamali, February o March ng 2022. Ako naman po yung na-appoint bilang chairman ng Comelec mga August na po ng 2022. Okay. So makatapos po yung eleksyon ng 2022, Sir Ted, may isang buwan mahigit na ako po ay walang katungkulan. Hindi po ako kaagad na 2022. Hindi naman kaya itong sorry Chairman hindi naman kaya itong sinasabi po sa affidavit na ito na pagbibigay ng 2 medium size na mga maleta, opo, ay nangyari nga during the time na kayo nakikipagpulong kay Zaldico at siya kliyente po ninyo. Hindi pa kayo nasa Comelec? Hindi po siguro, Sir Ted, kasi hindi naman Hindi po po ako siguro. tatanggap at makakatanggap ng ganyang kalaking maleta na may laman. Sapagkat, siyempre po, yung kung meron ng fee sa binabayad sa atin, hindi naman po siguro maleta o ganyan. So, wala po kasing pagkakataon na may inabot sa akin na ganyang maleta kahit ako'y nung nagpa-practice. So, kaya nga po Di ba nga na-issue siya? May tumanggap nga siya ng pera. Ano ba yung bribery ba yun? Gamit ang HSBC account niya, pero dininay niya. 100 million, if I'm not mistaken, na-issue siya nun. So, hindi malayong mangyari na mabibigyan ka ng malimeleta o malaking halaga. Huwag mong sasabihin, ikaw ba naman, papasukin mo yung disqualified 4th term? Tapos ang bayad sa'yo, barya lang? Hindi pwede yun. importante rin sa akin, maliban doon sa hindi nangyari ang ganyang klaseng pagkakataon, kung kailan, kung talagang masasagot nila yung kailan, hindi po nyo napansin, wala po silang sinabing kailan. Bahala ka na, Chairman Garcia, Date lang ang isang abogado na gagawa ng paraan. Doon ako saka, may definiteness, kunyan, Sir Ted, and napaka-dangerous din kung pagtitingnan natin mabuti. Opo. Yung bang Mark Tiksay tsaka Paul Estrada na staff daw ni Zaldico, kilala po ninyo? Anong sagot? UC Mark po, kilala ko po yan, Sir Ted. Hindi pwedeng kilala mo yun tapos wala kang natanggap. Sino niloko? Kapag nagmi-meeting kami noon bilang isang kliyente nga si Mr. Zaldico. Kala ko ba hindi kayo nagmi-meeting kasi ang mini-meeting mo nun yung yumao na dati na nominee ng party list. Ngayon nadulas ka. Nakikita ko po yan si Mr. Mark Tiksay na. Pero yung pong isa hindi ko po talaga Nakikita mo? Bakit mo nakikita? Ibig sabihin, kinonfirm mo na itong si Mark Tiksay talaga ay bagman, taga-deliver ng pera. Kasi tao ni Zaldico. kilala. Okay, so Di ba? Paano yan? Ito yung tanong ni Chacha. Paano kapag... Chairman,
Ano Yes po? po. Chairman, kasi Hmm. sinasabi ni Chairman, wala naman silang nilalagay pa na date dyan and other details. Doon po sa salaysay nila may sinasabi sila in their future affidavit daw, ilalagay pa nila yung ilan Patay. pang mga detalye. Kayo po very Patay. confident na kahit makailang salaysay pang mga ito, sigurado kayo wala kayo maletang tinanggap galing kay Zaldico o kundi maleta envelope po kaya, Chairman, kasi may binabanggit din po sila dito. Sometimes Na hindi nila envelope. sa maleta ibinibigay, sa envelope daw po. Wala po. Bali man na lang nung ako ay abogado ni Mr. Sa. Sige tabayanan natin yan pag sila'y naglabas. Pati si Raul Manuel. Oh, believe din ako dito kay Ted Filon na lahat na sila in-interview kaagad. They're very quick to dismiss this issue. Ay po, Manong Ted, pages na hawak especially I think parehas ulit sila ng mga nagsasabihin. avid na taga-suporta. Pero saan ko gagastusin yun? Pangalawa, Saan ko gagastusin? O di sa lalaki mo. ay ang common po nakikita natin, inaatake po yung mga tinuturing na mga Duterte na kalaban nila, nilalamp nila lahat. Imagine, yung mga nasa Makabayan Coalition, yung ilan din naman na nasa majority dyan sa House, tsaka maging yung ICC. So para bang gusto nila ipakita na sila yung biktima, kalaban sila ng buong universe, no? Parang ganun na lang yung kulang nilang gustong ipakita. Kaya masasabi natin na sign ito ng desperation sa bahagi nila kasi lately inabangan ng mamamayan na on the international stage talaga ay maipaliwanag bakit hindi tama yung anti-porn na drug campaign dati ni Rodrigo Duterte. Tapos mula 3, naging 4 pa yung impeachment complaint kay Sara Duterte. So, kung hindi nila matakasan yung accountability, ito na lang yung kanilang kinakapitan. Bumabawi sila sa propaganda kasi buhay na naman yung kanilang mga troll army. Alright. Anong inyong balak gawin ngayon dito sa pangyayaring ito, Raul, sa grupo ng Makabayan, kayong mga dating mga miyembro ng Kongreso? Anong tawag dito? Di ba Yes. nag-meeting Ngayon po, din tinitake kayo? note namin ang lahat ng mga Gaya niyan. Di ba? Nag-meeting kayo. Makabayan Block. May meeting with the Makabayan Block. So, ano ibig sabihin yan? Paldo-paldo, mali-maleta. Tingnan natin yung interview kay Congressman dating Mike congressman, Defensor. dating Usapan at tingin ko minabuti ni Attorney Levy na talagang tahimik yung pakikipag-usap nila at pagtutulungan nila ng mga sundalo. Sabi niyo may mga tumutulong din na opisyal. Sinong opisyal to? Wala ka namang sasabihin. Ikaw naman. Mga mga sundalo din. Ganun? Hindi ko Sa sigurado military? kung aktibo o retirado, pero may mga sundalo na talagang siguro nagtulak o nag-udyok at binigyan sila ng gabay kung paano ilalabas tong statement na to. Sa military yan, pero sa gobyerno mismo, sa mga politiko na sitting incumbent. Parang may gusto kayong tumbukin. Wala namang dahil si Attorney Levy lang Alam niyo yung background ni Attorney Levy para lang humailinaw ko UP Vanguard po yan. So, malaki ang kanyang malawak yung kanyang network sa maraming mga opisyal ng ating sandatahang lakas, magkakakilala sila. And pangalawa, kung nare-recall ninyo, si Attorney Levy Baligod din yung abogado, private complainant dun sa Napoles case. Yes, naalala po natin. Doon unang nakilala yan si Attorney Baligod. Pero kung hindi ikaw ang pasimuno, Sec Mike, ano partisipasyon mo dito sa kasi tinitingnan din yung timing Bakit inilabas ito bisperas ng People Power Revolution anniversary? Actually, kung time ng pag-uusapan, sana mga 2 weeks ago pa, o 1 week ago pa lumabas para tama-tama talaga doon sa oras ng pagkakaroon ng pagkilala ng EDSA Revolution. Pero ako mismo, particular, syempre ang interest ko dito, yung kay Sergeant Cotesa. Kasi kung nare-recall ninyo, Biglang nawala. Jerry and Anthony, yung nung magsalita si Sergeant Cotesa at nung ako'y magpaliwanag, tumatawag sa telepono
Si Sergeant Cotesa ng panahong yun, may sinasabihan siya, tulungan niyo ako, samahan niyo ako. May isa pa siyang kinausapan, sabi niya, yung mga hawak ninyo, mga litrato, kapitan niyo lang ha, tapos samahan niyo ako sa darating na panahon. Nagulat ako, yung dalawa doon, yung kausap mismo ni Sergeant Cotesa. Kaya para sa akin, malaking bagay ito na una, matulungan yung mga binabanggit na sinabi ni Sergeant Cotesa. Sumunod dyan, di ba, lumabas si Congressman Saldico at ito nga sila. Kasi itong mga sinasabi ng mga taong to, first-hand information. Sila yung talagang kasama, sila yung nagdala, sila yung nagbalot ng pera. Kaya napakahalaga ng mga testimonya na mga binabanggit nila. So, dapat imbestigan nila. May mga larawan. Palagay ko, dapat talaga magkaroon ng malalim na investigasyon tungkol dito dahil ito na Ayaw nila. lahat lumalabas Sila na. Si Cotesa, yung binanggit niya, si Saldico, yung mga marami niyang binanggit, yung mga ebidensyang yun o mga testimonyang yun, hindi man lang nagamit Hindi ito nagkaroon ng pagliliti o hindi ginamit Hindi bilang naimbestigahan. ebidensya. So yung para sa Kang Blue Mike, Ribbon Committee. Kang Mike, ang sinasabi niyo ba sila ng lahat ito? Wala nang hindi lumalantad. 18 Marines to. Tapos merong si Gutesa, panlabing siya. Meron pa bang iba na hindi pa Meron pa. nako-convince? Hindi, Katunjing, ang pagkakaalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Ang pagkakaalam ko nga, batay sa mga pag-usap namin ni Attorney Levy, maaari nga daw lumabas lahat Pero as of 2-3 days ago, malalim. Kasi naggagalawan yung mga tao, may mga buhay na pinag-uusapan yan. Talagang itong Marino na ito, sinakripisyo nila ang kanilang buhay. Kaya kung hindi tayo magtulungan dito at hindi tayo makipagtulungan at susuporta sa mga ganito, baka masasayang lang ang buhay ng mga ito na sinakripisyo yung kanilang seguridad tapos mapupunta sa wala kasi talagang gagalawan talaga ito ng gobyerno. Sa totoo lang. Tingnan nyo nangyari kay Gutesa. pagtatawag, may mga messages sa mga sundalo na sabihin na natin, pinapaatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin. May merong nag-e-effort na wag silang tumuloy, gano'n. Oo, maraming effort na ginagawa. In fact, katulad kahapon lang sa Club Filipino, sinundan pa tong mga sundalo May mga nakamotor na sumusunod at sinusundan sila. Talagang Grabe pinipilit siguro na hindi mailabas tong impormasyon na to. Ang sabi nila, may mga nagtitext, may mga tumatawag na kung maaari nga sana siguro, hindi naman sinasabing huminto ka agad. Ang sinasabi, huwag muna kayo lumabas, mag-usap muna tayo. Pero alam nila, ang patutunguhan noon talagang patigilin at huwag silang magsalita. Ops, mahirap magtiwala dyan. Kasi si Saldico nga nakita ninyo, todo depensa sa kanila noon. Pero anong ginawa nila? Nilaglag nila. Sinacrificial lamb nila. Kayo pa kaya? Yung dati nga nila, kakampingan nila mismo yan. Tinraidor, nilaglag nila. Sabi, mag-abroad ka muna. Magpahinga ka muna dyan. Pero may plano pala sila. Kasuhan at ilaglag. So nung natunugan ni Saldico, naglabas na siya ng kanyang mga ebidensya. Akala nila, napatahimik nila si Saldico, si Gutesa, wala na si Saldico, wala na si Gutesa. Ang hindi nila alam, meron pala. May susunod pala. Ito, hindi kasi nila talaga basta-basta mapapatahimik ang kabutihan. Kailanman hindi po mananaig ang kasamaan. So, antabayanan natin ang mga susunod pang kabanata dito sa 18 Marines at may susunod pang 12. Hopefully, hindi mangyari yung kagaya kay Gutesa. At kay Saldico, where are you, Saldico? Patunayan mo nga, bigyan mo nga kami ng ebidensya na hindi daw kayo nag-meet ni Chairman Garcia, nila Franz Castro. Itong mga congressman na ito. Ayan, itong mga to na hindi kayo nag-meet ng mga yan. So, ayan, abangan natin ang mga susunod pa.